Magandang araw sa inyo muli. Ako po si Gary Alejano, ang first nominee ng Magdalo Party List. Welcome to Magdalo Channel. Ang last video natin ay patungkol sa pinapangarap ng Magdalo sa ating bansa, and that is the Magdalo Vision. Maganda talaga kung may pangarap tayo sa buhay para di tayo anod-ano rin kung saang direksyon. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang episode 4 ng online Magdalo Orientations. At ito ay tungkol sa Samahang Magdalo Organization, paano ito i-set up, at ang mga chapters nito, at kung ano pang mga naging initiatives ng mga chapters sa kani-kanilang lugar. So pag-usapan muna natin ang struktura ng Samahang Magdalo. Hindi naman tayo ganun ka-stricto sa pag-structure nito. Our aim is to have a Samahang Magdalo chapter set up in each municipality or city. Depende naman yan sa situation sa ground. Kung malaki naman talaga ang lugar, pwede namang 2 o 3 chapters. Kasagaran, we advise them to set up sub-chapters sa kada barangay. This is for easy coordination and communication. Kung nauna ang mga barangays, then maybe they can federate all the barangays for a city or municipal chapter. Usually, pinapangalan ang chapter sa lugar. Like for example, Samahang Magdalo Sipalay City Chapter para sa Sipalay City, o Samahang Magdalo Kalinog Chapter para sa Kalinog Iloilo. Pwede rin yung descriptive ang pangalan, like City of Pines sa Baguio or City of Smiles sa Bacolod. So it depends on you. No? The National Magdalo Headquarters usually issue a formal certificate of recognition sa mga chapters na nabuo. Initially, we issue appointment order to Samahang Magdalo Coordinator sa mga lugar, pero interim lang ito. And this is for the purpose of organizing. Anytime, pwede ring i-revoke ito. Ang isang chapter ay maaring magkaroon ng assembly to formally elect their officers. Standard naman sa kahit anong organization ang structure like president, vice president, secretary, and so forth. Mas maganda na meron kayong education committee na in charge sa information disseminations, educations, at mga orientations. Importante na maiparating natin sa ating mga kababayan ang kausa ng Magdalo. So we are in a business of pursuing that advocacy, yung responsible citizenship. Importante ang mga officers sa mga chapters kasi ang buhay ng isang chapter ay depende talaga sa sipag, initiative ng mga officers nito. Dapat may meron silang kaparaanan to undertake community activities and services in order to address issues in their localities or serve their members or help the local government. By the way, voluntaryo ang Magdalo ha. Maraming nag-aakala na may sweldo o allowance sa mga leaders namin sa Magdalo. Kaya minsan, hindi natin naiiwasan na nagkakaroon ng away-away sa pwesto. Wala pong sweldo yan. Ano lang po yan, voluntaryo. Reminder din na free ang pagsali sa Magdalo. Free din ang applications at identification cards. We discourage actually yung pagko-contribute ng regular dues kasi cause ng corruption at pagkawatak-watak sa chapters. Kasi alam naman natin pagdating sa pera, maraming natitempt dyan. Kaya what we suggest is that ang contributions ay dapat per activity lang o per need basis lang. Kung meron kayo activity, o dito tayo, mag-contribute tayo, and after that, tapos na. So, para walang hinahawakang pera. No? Lessons learned na rin yan sa mga ibang organizations na usually yan ang isang malaking sagabal sa paglago ng isang organization. Mula sa city or municipality, kung marami na sa isang probinsya, let us say 3 to 5 chapters, ang sunod ay pwedeng ibubuuhin ang provincial chapter. Binubuo ito actually ng chapter presidents bilang parang isang council at pumipili na rin sila ng kanilang chairman. Again, ito ay para sa smooth coordination ng mga nasasakupang chapters sa probinsya.
kapag meron ng 2 to 3 provincial chapters, ay pwede nang magbuo ng regional chapter. Usually, we appoint the regional coordinators or regional chairman, and all regional chairmen report to the area vice president. The Magdalo, the Samahang Magdalo, we have vice presidents for Luzon, Visayas, Mindanao, and vice president for international, because we have chapters abroad like Hong Kong, Japan, Canada, UK, at iba pa. Regards sa inyo dyan. Alam kong very active kayo sa social media, and we thank you for your support. Sometimes, inuuna rin natin ina-appoint ang regional o provincial coordinator, so chairman, para sila makapag-organize ng mga chapters sa iba't ibang bayan na nasasakupan nila. Again, sinasabi ko nga, hindi naman tayo ganun ka-stricto sa pag-organize. It depends on the situation. Sometimes wala na ring regional coordinators, wala na ring provincial. So it depends on the ground. As long as there is a flow of communication, ay okay na. Kasi sometimes merong layers na unnecessary. So let's go to the accreditation. Ang Samahang Magdalo kasi is a registered organization before the Securities and Exchange Commission or SEC as a non-government organization. Hindi po ito political organization sa totoo lang. Socio-civic organization siya. Iba ito sa Magdalo para sa Filipino Party List na, of course, political organization. And alam naman natin na pagdating ng campaign o elections, of course, ang Samahang Magdalo ay sinusuportahan ng Magdalo Party List dahil ang Magdalo Party List ang nagre-representa sa ating mga miyembro sa Kongreso. Ang Magdalo Party List kasi, may tatlong sectors na nire-representa. Of course, nanggaling kami sa Uniformed Services, so we represent the former and retired members of the Uniformed Services. And in reality, we even the active ones, we represent them. And then, ang pangalawang sector ay ang mga mahihirap nating mga kapatid, and then ang mga kabataan. Pero lahat ng mga members ng Samahang Magdalo, we represent you actually sa Kongreso in all matters. So, since ang Magdalo is an NGO, those who are government employees or workers are actually allowed to join. Allowed naman po kayo dyan. Of course, ang binabawalan naman ay sisigaw ko sa entablado at mga kampanya. Of course, yun ang bawal. No? We advise our chapters to apply for accreditation as local NGO before a local council of their municipality or city. Aside from being recognized sa LGU, maari na itong madaluyan ng mga proyekto o programa na para sa NGO. Mas madali ring mag-coordinate sa concerned LGU sa mga activities na gagawin nyo. Usually, they will invite you in the regular activities like fiestas, parades, forums, etc. Kasi nga registered na kayong non-government organization or people's organization sa lugar na yan. This is how we engage the people in the local government. Hindi pwedeng tayo lang, sabi ko nga. So, we expand our territory, we expand our activities para maabot pa natin yung iba nating mga kapatid. Marami na tayong chapters actually na accredited by their respective local councils and are still active now. I'm happy na patuloy nilang ginagawa yung kanilang dating ginagawa na tumutulong sa community. Minsan hindi na rin namin sila naaabot pero ang kausa kasi ng Magdalo ay kausa rin nila kaya hindi na kailangan silang kumbaga utusan o gagawan pa ng guidelines. Initiative na nila. Sa mga chapters natin abroad, we encourage you to register before our embassies in the country where you work para, of course, ma-recognize kayo. It depends on your comfort. Alam naman natin na busy kayo sa inyong mga trabaho. So, pag-usapan natin ang mga activities, no? Kung ano ang mga pwedeng gawin o mga nagawa na ng mga naunang chapters. Again, sinabi ko kanina na depende yan sa chapter officers.
Mas maganda kung upuan siya ng mga officers at planuhan talaga kung ano-anong mga activities ang kanilang gagawin for the month, quarter, or for the year. Depende sa inyo, no? Alam naman natin hindi ito regular na trabaho nyo kasi ito ay trabaho nyo lamang, ambag nyo sa community. So hindi naman ito araw-araw na trabaho. So lagi nyong isipin na sa kada mga activities na gusto nyo gawin, hindi dapat kada galaw nyo ay pera ang katapat. Kasi alam naman natin maraming mahihirap, no, nating mga kasama. O di kaya ay gagalaw lamang pag utusan ng National Headquarters. Pag walang utos, wala rin gagawin. Ang role ng National Headquarters ng Samahang Magdalo, and to some extent, the Magdalo Party List, dahil ang tumutulong ang party list sa mga chapters and members, of course, dinadaan din yan sa chain of command ng Samahang Magdalo Organization. So ano ang mga naging initiatives ng Samahang Magdalo chapters? Una, na pwedeng bloodletting activity, usually in coordination with National Red Cross, no? Ini-encourage natin yung mga members to donate blood at saka yung mga kasama natin sa community. Magandang initiative to dahil alam natin na malaki ang maitulong nito during emergency situations na nangangailangan ng dugo. Of course, merong benefit ang pagdodonate ng dugo, napapalitan ng dugo natin. So, merong scientific explanation dyan. No? Dahil we need to rejuvenate our blood. I'd like to mention Kalinog chapter for continuing to conduct bloodletting activities regularly. So congratulations to our brother Joe Celis. Actually, naparangalan siya sa region sa kanilang pagiging active. No? Congratulations sa inyo. Alam ko, bago lang nagkaroon ng bloodletting ang Haniwa Iloilo chapter, no? Led by its president, Marjo Kaumban. So congrats sa inyo. Medical mission. So, pwede rin ba ito? Kaya naman gawin ng chapter ito. And usually, noon, naalala ko, we partner with other organizations kasi merong mga organizations na mayayaman. Meron silang resources, no? Pero wala silang warm bodies on the ground. So, we can partner with them. We have the same purpose of helping our fellow Filipinos. So, pwede tayong mag-partner dyan. Ang Magdalo Party List ay pwede rin nang mag-assist in requesting for medicines from government and even from private pharmaceutical companies. Meron ding pwede nating gawing dental mission, no? Pwede ring feeding program, relief operations sa mga biktima ng kalamidad. Of course, ito, laging nangyayari ito, no? Pero magbibigay lamang kita kung ano lang ang kaya because we can't give what we don't have. So, humihingi din tayong tulong sa ating mga kapatid na nagboboluntaryo magbigay ng tulong at kami ay tulay lamang. Pero yun sana ang isang bagay na yan na I hope, kasi taon-taon tinatamaan tayo ng sakuna. Maging handa atong gobyerno para mabawasan yung uncertainties sa mga buhay ng ating mga kapatid na Pilipino. Further, pwede rin tayong mag-tree planting sa mga denuded mountains at sa coastal areas. We just coordinate with the Department of the Environment and Natural Resources regarding sa areas at sa planting materials. Meron silang programa. We can even adapt a mountain or a forest. Depende lang sa atin, no? Importante, nakaplano sa atin. Pwede rin clean up drives sa mga lansangan, beach areas o brigada eskwela tuwing pasukan. Marami ring activities ang local government where you can take part like fiesta, sabi ko kanina, parada. Naalala ko nga na dati yung Marikina chapter ay tumulong sa Operation Tuli sa Marikina. No? Sila yung nagta-traffic, sila yung tumutulong dun sa mga nurses, no? Ang pwedeng gawin sustainable actually is to set up formally na mga people's organizations at cooperatives at merong concrete livelihood programs
na talagang makatulong sa ating mga members. Yun ang dapat na priority na gawin kasi alam naman natin na maraming mahihirap sa ating mga miyembro sa ating bansa. So kung ang livelihood ang tinutukan, so ang organization na rin ay tumitibay dahil ang kabuhayan nila ay nandyan na rin, no? Kasi mahirap din naman natin silang tawagin for a meeting, naghahanap buhay ko sila. So kung ang ginagawa nila ay para sa kanilang kabuhayan, mas kumbaga jive na, mas madali na. Actually, there are a whole range of activities na pwedeng gawin. Kailangan lang i-assess ang inyong situation and see what you can do to address issues or problems sa inyong lugar. So, balikan ko lang ang purpose ng pagbuo ng Samahang Magdalo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili. So, hindi naman ito talagang detalye na pagbuo ng chapters at paano yung structure. Later on, pwede naman makapagtanong ang ating mga audience. Pwede rin magtanong along the way and setting up a chapter. No? Actually, ang nakapanood na at ng lahat ng episodes, ng videos, ay pwede na mag-apply online at i-endorso po kayo namin sa chapter sa inyong lugar. No, kung wala pang chapter, you can request to set up a new chapter in your place, no? Especially alam naman natin is papunta tayong elections. Magandang gawin natin ito pagkatapos ng elections. We will formally set up yung structure talaga kasi maganda ito na magaan yung communication at yung daloy ng programa sa gobyerno kung maganda yung koordinasyon. So, ibato nyo lang ang inyong mga questions sa ating page, sa ating channel para masagot natin yan. So, sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. Till the next video. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless.